Magandang araw sa lahat ng kapatid ko kay Kristo Jesus at maging sa lahat ng mga Muslim na nakikinig ngayon. Tatalakayin natin ngayon kung ano ang pananaw ng isang Kristiyano sa isang kaugalian ng mga Muslim, ang pagsasagawa nila ng jihad. Ayon sa Islam, ang jihad ay isang relihiyosong katungkulan ng mga Muslim. Sa Arabiko, ang salitang jihad ay nangangahulugan ng pakikibaka o pakikipaglaban. Ang jihad ayon sa Islam ay nangangahulugan din ng pagsisikap na magdulot ng kabutihan at alisin ang kasamaan mula sa sarili at sa lipunan. Ang paggugol ng pagsisikap ay maaaring espiritual, panglipunan, pang-ekonomiya o politikal. Ang isang halimbawa daw ng jihad ay ang pagharap sa isang diktador at ang pagsasabi sa kanya ng katotohanan. Ang pagpigil sa sarili mula sa paggawa ng masama ay isang ring uri ng jihad. Ito ay isang malawak na konsepto na may kinalaman sa paglaban sa kasamaan ng sarili. Pagsupil sa pang-aapi sa lipunan sa pamamagitan ng mapapayapang pamamaraan at ang pagsisikap na mapabuti ang kalidad ng buhay sa lipunan. Ayon sa Islam, ito rin ay nangangahulugan ng paggamit ng puwersang militar sa labanan bilang pagtanggol sa pamayanan o mga inapi. Ang jihad ay hindi bastang kasing kahulugan ng salitang digmaan. Ang digmaan ay isa lamang sa mga aspeto nito at syempre, hindi kasama nito ang terorismo. Ito ay ang pagpapangibabaw sa salita ni Allah. Tunay ang konsepto ng jihad ay isang may kinalaman sa buong buhay at ito ay malawak at hindi lamang limitado sa armadong pakikibaka. Maaaring ang isang Muslim ay mag-jihad sa pamamagitan ng Quran na ang ibig sabihin nito ay ang pag-aanyaya sa mga tao tungo sa katotohanan sa pamamagitan ng pinakamainam na mga argumento, pagpapahayag ng mga patunay at paglilinaw. Mayroon ding jihad ng kaluluwa at ito ay ang pagsisikap upang mapadalisay ito. Madagdagan ang pananampalataya at kumiling tungo sa kabutihan at ilayo ang kaluluwa mula sa kasamaan. Mayroon ding jihad sa pamamagitan ng yaman at ito ay ang paggastos para sa mga iba't ibang kapaki-pakinabang na bagay tulad ng kawanggawa at mga proyektong pakinabangan ng mga tao. Mayroon ding jihad sa pamamagitan ng sarili na ang pananampalataya ay nagsusumikap gamit ang kanyang sariling katawan. Napaloob din sa jihad ang pagprotekta sa pamamayanan mula sa pang-aapi, pananakop ng ibang bansa at mga diktador na umaagaw sa mga karapatan at kalayaan, tumitibag sa pamumuno ng makatarungan at moral, pumigil sa tao na marinig ang katotohanan at pagsunod dito, at sumusunod sa relihiyon na ayon lamang sa haka-haka. Ang jihad ay nagsisikap na ituro ang paniniwala sa nag-iisang tunay na Diyos na si Allah at sa pagsamba sa Kanya. Gayon din sa pagpapalaganap ng mabubuting ugali, pagpapahalaga at moralidad sa pamamagitan ng mahuhusay, tama at marapat na mga paraan. Ang jihad ay nangangahulugan din ng pagsisikap sa mga reformang panlipunan, pagsugpo sa kamangmangan, pamahiin, kahirapan, sakit at diskriminasyon. Kabilang sa mga pangunahing mga layunin din nito ay ang pangangalaga sa karapatan ng mga mahihinang kasapi sa lipunan, laban sa makapangyarihan at may maimpluwensya. Ang jihad sa pamamagitan ng sandata ay hindi isang bagay na didesisyonan ng kahit sino lamang na individual na Muslim o grupo. Ito ay maaari lamang na ideklara ng pinuno ng isang pamahalaang Muslim o pamunuang pangrelihiyon nila. Ito ay hindi maaaring ideklara para lamang sa pangmundong pakinabang, pagsakop o paghihiganti. Ang mga Muslim ay marapat lamang na makibaka upang pangalagaan ang relihiyon, buhay, dangal, pag-iisip, ari-arian at ang kalayaan ng tao. Pero bilang Kristiyano,
Iba ang mga nakikita namin sa isang Muslim kapag ito ay nagsasagawa ng jihad. Ang jihad ay nangangalahugan lamang sa dalawang salitang ito, ang pakikibaka at pakikipaglaban sa mga hindi kapanalig sa relihiyong Islam. Nais ipaabot ng mga Muslim na tanging ang relihiyong Islam lamang ang tunay na relihiyon ng Diyos na milikha ng lahat sa sanglibutang ito. Maliban dito ay wala ng ibang relihiyon na tinatag ang Diyos. Isang relihiyong nagsasabi ng katotohanan kahit na ito ay tinatag ng ilang libong taon pagkatapos mamuhay ng mga propeta at 600 taon pagkatapos mamuhay ng Panginoong Jesucristo. Ngunit sa kabilang banda ay iba ang pananaw ng mga Kristiyano sa salitang jihad at sa mga ginagawa nito. Isang pananaw na humahantong sa isang konklusyon na ang jihad ay isang marahas at nakakatakot na pamamaraan para ipalaganap ang relihiyong Islam. Isang pamaraan ng karahasan para labanan ang mga hindi naniniwala sa relihiyong Islam na humahantong sa isang pagpatay ng maraming mga tao. Kabilang dito, yung mga tao na hindi mga Muslim na hindi naniniwala sa Islam. Kaya ngayon, ang isang Kristiyano na tulad ko ay nagtatanong sa aking sarili kung bakit ganun na lamang kadali na gawin ng mga Muslim ang mga bagay na ito, na humahantong sa isang karahasan at pananakot sa isang taong hindi tagapanalig ng relihiyong Islam. At ako'y nagsaliksik kung ano ang sekreto ng mga Muslim. Parang napakadaling gawin ng mga bagay na ito. Kasi sa murang edad pa lamang, kahit na ito ay 3 taon pa lamang, ay tinuturuan na ang mga batang Muslim para humawak ng armas tulad ng baril, granada at iba pang kagamitan para pumatay ng isang tao, para gamitin sa karahasan para ipalaganap ang relihiyong Islam. Sila din ay tinuturuan na dapat labanan gamit ng mga armas ang mga hindi naniniwala sa relihiyong Islam, kay Allah at kay Muhammad. Panoorin po ang video na ito. In this village in eastern Afghanistan, ISIS fighters live among the locals and seem to control every aspect of life. They take local wives, collect taxes, and even run the village school. The fighters say that all children are educated by the Islamic State from the age of 3. تاسو دلته کېنئ جناب پوپان دې ته کېنئ وروسته دې رکان پسې وروسته کېنئ انشاءالله کېنئ اسانه کېنئ دې خوا مخکې یې دلته ماته مخ تاسو ته پته ده چې دا د دولت اسلامي مدرسه ده او مکتب دی دې کې دا څه لفظ دی جهاد جهاد څه ته وایي جهاد چې د الله تعالی دین او د الله کلمه چې په ټولو خلکو باندې بره شي ځکه الله فرمایي چې تاسو د دې خلکو سره جهاد وکئ د هغه پورې حتی لا تکونه فتنه تر دې پورې چې شرک او کفر او فتنه چې دا په جهاد کې پاتې نه شي The teacher, Abdullah Gul, spends a few minutes explaining the theory of jihad, or holy war. Then he moves on to its practice. دې ته څه نوم ویلی کېږي کلاشنکوف بل ساده پښتو کې مونږ دې ته څه نوم وایو ماشین دا د څه شي لپاره مونږ راغستی دی د حفاظت لپاره او د کومو خلکو سرونه په دې باندې مونږ تاسو ولو کافر دې ته کلاشنکوف ویلی کېږي ساده پښتو کې ته مونږ ماشین دستي ګرنیټ دستي باندې لاسي بم. When the children struggle with his questions, the teacher whispers the answers.
ढक्कन से जोड़ा है, छोटा से कहीं 10 चिकन څنګه نیسي ولاړه ته پیدا شو کا Ang video na inyong napanood ay tunay na pangyayari na nangyayari maging hanggang sa panahon natin ngayon. Nakakalungkot lang isipin na ang mga inosenteng bata na walang kamuwang-muwang ay napapaniwala sa mga katuruan na hindi naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Salungat sa katuruan ng Biblia na kahit nasa isang kutsilyo ay pinagbabawal na ito ng Panginoong Hesukristo. Kung ikaw ay alagad ng Diyos na nagsasalita ng may kaugnayan sa kaligtasan tungo sa buhay ng walang hanggan. Mateo 26:51 hanggang 52. At narito, ang isa sa mga kasama ni Jesus ay iniunat ang kanyang kamay at binunot ang kanyang tabak at sinugatan ang alipin ng dakilang saserdote at tinagpas ang kanyang tainga. Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, "Isauli mo ang iyong tabak sa kanyang lalagyan, sapagkat ang lahat ng nangagtatangan ng tabak ay sa tabak mga mamatay." Sa mga gawaing ito ay makikita mo ang kaibahan at masasabi mo kung sino ang nagtuturo ng tunay na turo na mula sa Diyos. Dahil ayon sa Biblia, ang sa Diyos ay makikilala natin ayon sa turo kung saan dumadalisay sa isang pagkatao ng isang mananampalataya. Juan 7:17. Kung ang sinumang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito ay sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Kaya kayo na po ang humusga, mga kapatid, kung ang pagtuturo sa mga walang muwang ng mga batang kabataan na sa murang edad pa lamang ay tinuturuan na itong gumamit ng mga sandata, kung ito ba ay turo ng isang tunay na Diyos, sandata kung saan pinapatupad ang kanilang adhikain para kay Allah, adhikain na handang pumatay sa mga hindi kapanalig sa Islam. Ito ang salitang jihad.